About 200 vessels have recently been spotted around the Mischief Reef. Meanwhile, the Philippines has denied Chinese claims of provoking conflict in the South China Sea. The rebuttal comes over Beijing's accusations that Manila is encroaching on its territory. Chinese President Xi Jinping called on the armed forces to be prepared for conflicts. He's urged them to raise a stronger sense of mission, deepen reform, and promote innovation to strengthen strategic capabilities. Breaking news, kaibigan. Tumitindi na nga ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. At kamakailan lamang ay nakita ang 200 sasakyang pandagat ng China sa teritoryo na pinag-aagawan ng Pilipinas, na ito'y pinangambahan ng ating gobyerno. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ikapa ng Maritime Executive. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nakita ang karamihan ng 200 na sasakyang pandagat ng China sa Mischief Reef. Nagpahayag ang gobyerno ng Pilipinas at hindi sila makapaniwala sa pagtitipon ng flotilla ng 200 na sasakyang pandagat ng China kasama ang maritime militia trawlers at mga barkong Coast Guard ng China sa Mischief Reef, isang base militar na itinatag ng China sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Matatagpuan ang Mischief Reef 12 nautical mile lamang mula sa Second Thomas Shoal, isang teritoryong kontrolado ng Pilipinas na madalas maging sentro ng mga pagkakambanggaan sa pagitan ng puwersa ng China at Pilipinas. Ang base sa Mischief Reef ay dating ginamit bilang lugar ng supply at pagsasanay para sa mga barkong pamahalaan ng China na nagtatangkang pigilan ang mga convoy ng Pilipinas patungo sa garrison sa Second Thomas Shoal. Isang tagapagsalita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nagsabi na may 15 barko ang Coast Guard ng China at humigit kumulang 200 pang sasakyang pandagat ng maritime militia ang napansin sa Mischief Reef. Ito ay isang kakaibang malakas na puwersa, bagamat hindi ito ang unang beses. Noon, nang sumugod ang mga trawlers ng China sa ibang mga flashpoint sa Spratly Island tulad ng Reef Bank. Sa tuwing sila ay lumalabas sa buong South China Sea, anumang oras gagalaw sila, may ilan sa kanila ang mag-aangkla, lalo na ang maritime militia, kahit mahirap sabihin sa inyo ang eksaktong bilang sa eksaktong oras. Ika pa ni Commodore Roy Vincent Trinidad sa isang press conference noong Martes. Kaya't patuloy pa rin ang Philippine Coast Guard sa pagplano ng mga misyon para sa pagre-resupply sa outpost sa Second Thomas Shoal. Ang huling misyon ng paghatid ay sinasagawa sa pamamagitan ng eroplano na nagpapakita ng kahirapan na idinulot ng China para sa transportasyong pandagat patawid sa pasilidad. Kawikaan 10 verse 17. Ang taong nakikinig sa pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay mapapabuti at hahaba ang buhay, ngunit ang taong hindi nakikinig ay maliligaw ng landas. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay mapabuti. Hinihiling niya na tayo ay makinig sa mga tuntunin sa banal na kasulatan upang tayo ay magkaroon ng mas maayos na buhay. Dahil kung hindi, tayo ay magkakaroon ng rebellious na puso na tatalikod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Magpasakop nga tayo sa Kanya ngayon na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa pagpapakita sa amin, Panginoon, ng inyo pong kalooban, kagandahang loob, na ito po'y ipinapadama niyo sa amin upang kami ay maturuan, matulungan, at may padama rin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, tulungan na kami po ay magkaroon ng pag-ibig sa aming kapwa, maging sa mga nananakit sa amin. Tulungan ninyo, Panginoon, ang Pilipinas sa kanyang pagtatanggol sa kanyang bansa. Gayon din, gabay ninyo ang ibang mga bansa na maging maayos din ang kanilang pamumuhay, na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-aalaga sa amin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.